Anong nangyari sa uste? Naging kampante nga ba sila o mukhang napag-aralan na ng husto ng FEU? Kaya ngayon nananatili ang FEU at Lasal na walang talong laro sa Shakey's Super League. Ano kayang adjustment ang gagawin ni Coach Kung Fu? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Nabutatan ng FEU ang isang mahigpit nilang kalaban ngayon na UST Golden Tigresses. Kung maaalala natin, sa kabilang liga na V-League, naging mainit ang bakbakan nila doon at umabot ng 3 laro ang kanilang finals bago nakamit ng uste ang championship. Pero sa ngayon, mukhang pinalasap ng FEU ang matinding hagupit ng kanilang paghihiganti sa pamamagitan ng pagtalo nila sa loob lamang ng 3-setter match. Dahilan upang sumali sa Lasal bilang tanging mga kupunan na walang talo sa 2024 Shakey's Super League Collegiate Preseason Championship noong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum. Nanguna ang FEU sa pamamagitan ni Jean Assis at Jazlyn Ilyarina para talunin ang dating walang talong UST sa score na 25-21, 25-23 at 25-23 sa Pool F. Nagpakita ng husay si Jean Assis na nakapuntos ng 12 points matapos ilipat mula sa middle blocker patungo sa opposite spiker at nagtala ng 8 attacks at 4 na blocks. Habang nakapuntos naman si Ilyarina ng 12 points na nagmula sa 9 na attacks, 2 blocks at 1 service ace para sa isang matagumpay na debut sa ikalawang round. Sobrang saya po kasi sa mga past games namin, hirap talaga kaming talunin sila. Finally, natalo namin sila in 3 sets. So ang sarap sa feeling na nagawa namin yung part namin na maglaro ng maayos at ma-defeat sila. Sad ito ni Assis na nagbalik mula sa 2 linggong pahinga. Bumagsak naman ang UST sa isang panalo at isang talong record matapos maputol ang kanilang 5 sunod-sunod na panalo. Pinangunahan ni Anggi Puyos at Jonah Perdido ang Tigresses na may 14 at 10 points. Talagang pinag-aralan ng husto ng FEU ang uste, kaya di halos nakaporma at bantay sarado rin si Puyos. Isang napakahusay na estratehiya ang ginawa ni Coach Tina Salak na ginawa niyang opposite spiker si Jean Assis. Kaya anong adjustment ang gagawin ni Coach Kung Fu this time? Maglalaro pa ang FEU sa UST sa linggo, kung saan haharap ang FEU sa Ateneo sa alas 4 ng hapon. Samantalang haharap ang Tigresses sa University of the Philippines sa 1:00 naman ng hapon. At magdodonate naman ang liga ng isang bahagi ng kita mula sa pagbebenta ng tiket mula sa October 26 hanggang 30 sa mga biktima ng Typhoon Christine. Samantala, malapit na ang Lasal sa pagkamit ng twice-to-beat advantage sa quarterfinals matapos talunin ang University of the East sa score na 23-25, 26-24, 25-20 at 25-16 sa Pool E. Dahil sa kanilang malaking panalo laban sa NU noong nakaraang linggo, nagpatuloy ang magandang laro ni Shivana Lapot at nakapuntos ng 20 points na nagmula sa 18 attacks at 2 killer blocks. Nagdagdag ng 17 points si Angel Canino habang nag-ambag ng 12 at 9 points sina Aliyah Malaluan at Amy Provido para sa Lady Spikers na nagbukas ng ikalawang round-robin phase sa isang malaking 4 na set na panalo laban sa defending champion na National University noong nakaraang linggo. Susubukan ng Lasal na makuha ang kanilang pangalawang panalo sa ikalawang round at ang quarters incentives sa Miyerkules laban sa College of St. Benilde. Bumagsak naman ang Lady Warriors sa isang panalo at isang talong record sa kabila ng 19-point effort ni Cassie Dongallo at 11 points naman ni Jelay Gajero. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.